Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection. Gaano ba katibay ang pananampalataya mo sa Diyos? Diba? Baka konting problema lang, bumibigay ka na, di ba? O kaya naman, hindi mo kayang dalhin yung mga problema mo dahil sa liit ng iyong pananampalataya. Kaya nga sabi sa Roma, chapter 10, verse 17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And guys, napakalinaw, di ba? So ang pananampalataya natin, kung ano yung dinidiscuss natin ngayon o ang salita ng Diyos, yun ang ating pinag-aaralan. So minsan guys, nung nandito ang ating Panginoon sa mundo, nung naglalakad siya, di ba, kasama yung mga apostol, sila San Pedro, tapos bigla siyang umalis. At nakita nila, kalagitnaan ng dagat, di ba? Nakita nila naglalakad ang ating Panginoong Yesus mula sa laot papunta sa kanila. Kaya ang sabi ni San Pedro, Panginoon, kayo po ba yan? Sabi niya, oo, sabi niya. Pwede po ba ako maglakad papunta dyan sa inyo? Di ba? Gumawa siya ng request, di ba? Humiling siya ng request sa ating Panginoon na maglalakad siya papunta sa ating Panginoon Jesus. So, answered prayer siya kagad. Sabi ng Panginoon siya, sige, lumakad ka, pumunta ka dito. So, yun na nga, naglakad na siya. Di ba? So, sa kasaysayan ng buong mundo, ng sangkatauhan, si San Pedro lang guys ang naglakad sa tubig. Wala nang ibang record na nakalagay kundi siya. So habang papalapit siya ngayon, di ba, nakinig siya sa ating Panginoong Yesus, halika, lumapit ka. So habang naglalakad siya at nang malapit na sa ating Panginoong Yesus, ay bigla siyang lumingon sa kaliwa, biglang lumingon sa kanan, sa lakas ng hangin, sa lakas ng alon guys, di ba? Sa tindi ng ulan. Alam natin may ulan pa nun yan. So, unti-unti siya ngayong nalulubog sa tubig. Dahil nawala yung focus niya sa ating Panginoon Jesus. Hanggang sa lumubog na siya. Kaya sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Sabi niya, kinuha yung kamay at yun inihahon ulit itong si San Pedro. So, ibig sabihin guys, wag lang tayo mawala sa focus. Kung ngayon, maayos ang pananampalataya natin, matibay, pero pag dumating yung alon ng problema, yung bagyo ng alalahanin sa buhay, yung mga worries mo sa buhay, ay tsak yun lulubog ka. Dahil nawala ka sa focus. Di ba? So, doon tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Roma, di ba? Ang pakikinig ay yun ang pananampalataya sa salita ni Kristo. Huwag tayong magsisip dun. Kung nananampalataya tayo ngayon, tuloy-tuloy lang. Anumang unos ang dumating sa ating buhay, anumang estado ng ating buhay, ay kailangan nating mag-focus sa Kristo at patuloy na manampalataya. So kung maalala nyo guys, di ba? Yung isa ring kwento mula kay Tomas, di ba? Na apostol, na kung saan nagpakita ang Panginoong Yesus at wala siya. Diba? At kinuwento ng mga kasamahan niyang apostol na biglang lumitaw sa kanilang harapan ng Panginoong Yesus. Anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita. Yan ang sinasabi ni Tomas di ba? So, nung may pangalawang pagkakataon, kasama na si Tomas, nandun na siya at nagpakita ng Panginoong Yesus. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Tomas, halika. Akin na yung daliri mo. Isuot mo doon sa tagiliran ko at hawakan mo ko, di ba? Buhay ako. Kaya ang sabi ni Apostol Tomas, nung ginawa niya na yon, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, mas mapalad ang taong may pananampalataya kahit hindi ako nakita. So sa panahon ngayon guys, tayo yun. Tayo yung sinasabi ng Panginoong Yesus na hindi natin siya nakita, ni hindi natin siya nakasama, ayon lang sa kwento ng Biblia at ayon lang sa pananampalataya natin
sa Kanya. So, ibig sabihin, kahit hindi tayo nabuhay nung panahon na yon, kahit hindi na tayo apostol, pag naniwala tayo, higit pa dun. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Kaya kung ikaw na may matinding problema ngayon, guys, ikaw ay talagang may matinding karamdaman, mag-focus ka lang sa pananampalataya sa Diyos. Ay tsak hindi kanya iiwan. Diba? So, yun ang pinakamahalaga ngayon. Kahit maliit lang, simbutil lang na mustasa ang pananampalataya mo. Basta may pananampalataya ka sa Diyos, kayang lumaki yan kung patuloy kang mag-focus sa Kanya. Kaya ikaw na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, tinaningan ka na ng doktor, o bedridden ka ng matagal sa ospital o sa bahay, at sa financial, kung may mga problema ka, at sa iyong pamilya. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay manampalataya at mag-focus kagaya ni San Pedro, di ba? Nawala sa focus, pero pinahalalahanan niya na kung mag-focus ka sa Diyos, sa ating Panginoon Yesus, ay tsak yun. Yung answer prayer mo, ibibigay niya. Huwag ka lang mawala sa focus. So tayo po yung manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na sa buhay. Ipuin niyo po, Lord, na yung mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Haplusin niyo po para sa kanyang pamilya at ibalikan niyang kalakasan. Ganon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang magandang samahan at pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganon din po, Lord, sa financial na kailangan naming lahat. Lalong-lalo na po yung kapatid namin. Walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pamasahin ng mga bata at pambaon, pambili ng gamot at kung ano-ano pang pangailangan sa pamilya. I-bless niyo po ang aming pamilya sa aming hanap buhay. Kaya patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Lord. Gabayin niyo po ang aming buhay sa araw-araw namin. Dahil kung wala kayo, Lord, wala kami. At tulungan niyo po kami na mag-focus lagi sa pananampalataya sa inyo at hindi sa mga bagay na nakakawalang pananampalataya. Kaya inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito. Gawin niyo po kami, Lord, ng isang mabuting tao. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po. Mag-ingat ang lahat.